Hello guys, sobrang init. Today is Holy Wednesday pero bukas pa rin po tayo. Pero bukas po Holy Thursday and Holy Friday. Magpapahinga naman po tayo at magsasarado. At sa bahay lang po tayo kasi ayaw namin gumala kapag Holy Week. Mahirap din makipagsabayan sa swimming, sa galaan dahil marami rin talagang tao. Kaya kami ay magpapahinga muna, sasamantalahin namin yung araw na yan dahil bibigay respeto naman po tayo kay Lord. Pagmumuni-muni ng ating mga kasalanan, hingi ng tawad, lahat-lahat na. May stationary paper. Stop naman tayo at may bumili. Meron lang akong sasagutin na nag-comments na ating silent viewer dyan, nagtatanong kung magkano raw po ang pwedeng ipuhunan sa ganitong klaseng negosyo. Bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa dun sa aming bagong pwesto na binigay ko sa aming anak. Magto 2 months pa lang siya ngayon. So, nag-start po siya ng 50K. So, syempre, bukod pa, paninda lang po yung 50K. Ang upa noon is 7,000 per month. So, 2 months yung binigay namin. So, 14K. Yun ang ilalabas na pera. Depende sa pwesto kung anong pwesto ang makuha nyo, kung magkano yung puhunan ng upa. Basta yun sa amin, 7,000 per month. So, okay naman siya. Nakakota naman po yung anak ko. So, yung 50,000 na yun, kasama akong namili nun. So, kagaya ng paninda namin, iba-iba rin po yung nilagay namin doon. May accessories, may candies, may paper bag, eco bag, ID lace, lahat. Kung ano yung meron dito sa amin, nilagyan ko rin doon. Pero syempre, bawat klase, halimbawa sa accessories, 5,000. Binudget ko yan. 5,000 sa accessories, 5,000 sa candies, 5,000 sa laruan, sa school supplies. So, hanggang sa makumpleto ko rin yan paunti-unti. So, ang ginagawa nila weekly, iniipon nila yung benta nila at yun ang ipapamili nila ulit. Mas maganda rin sana kung kaya nyo may sarili talaga kayong puhunan na hindi nyo utangin para mas mapalago nyo talaga agad-agad. Hindi tayo makapokus mag-vlog dito. Talagang bubuka ko pa lang yung bibig ko, may magbibili, may magtatanong. Ayun na nga. So, yung 50,000 na yon, marami na rin pong mailalaman doon. Depende kung malaki naman yung pwesto nyo, medyo aalog-alog pa yun. Yung sa anak ko naman, kung mapapanood nyo yung mga na-vlog ko na dyan, pinakita ko yung pwesto at kung gaano siya kalaki. So, yung 50,000 na marami-rami na rin siyang nalagyan naman din, pero maluwag pa rin siya. So, yung weekly na yon, minsan benta nila mula nag-umpisa pa lang sila, bumibenta na sila ng mahigit 1K, 1.5, 2K plus, ganyan. So, palagay na lang natin sa 2K ang benta niya. So, sa 1 week yon is 14K. So, pinamimili niya ng paninda yon. Dahil sabi ko, hanggat maaari, wag gagalawin kung meron silang extra money para sa pagkain nila, kung ano-ano nilang gustong bilhin, hanggat maaari wag kunin sa paninda. So, sumunod naman po sila. So, yung 14K month, weekly, so marami na rin yun. So, sila na yung mismo pupunta sa Divisoria. Tinuruan ko sila kung saan yung binibilhan ko, kung saan yung mura. So, ginaid ko rin naman sila. At tapos, so, 2 months na ngayon at nakakabayad na rin po sila ng upa nila. Sila na nagbabayad. Tapos, doon na rin nila kukuha minsan yung pagkain nila. Kaya nakikita ko naman kasi yung pwesto ng anak ko is malapit sa palengke. So kahit walang pasok, hindi nawawala ng customer kasi marami ring dumadaan-daan doon. Kagaya dito sa amin, kahit wala ng pasok, marami namang customer na padaan-daan din dito at bumibili rin po sila. At hindi rin naman kasi school supplies lang yung ating paninda. So, yung mga gusto magkaroon ng tindahan dyan, wag lang po kayo mag-focus sa school supplies. Kasi yun nga kapag wala ng pasok, or kapag bakasyon, or kahit pag Saturday, Sunday, di ba walang pasok. Kagaya yung mga nagtitinda ng school supplies malapit sa school dito sa may amin. Kapag wala ng pasok, ayun, sarado sila. Hindi kagaya sa akin, continuous yung ating paninda, pagtitinda. So,
kapag tindera ka nga ng sarili mong negosyo, minsan manghihinayang ka talaga magsara. Tulad niya, kung bilang Holy Week, hindi talaga kami magsasarado dahil kahit may pasok o wala, ang pinaka maliit namin benta rito is nasa 10K. So kapag may pasok, doble triple yung aming pwedeng mabenta. Kaya hindi tayo nasisiro. At ang upa ko rin po dito ay 15K a month. Nasa-survive naman po natin yan. Sa 15K na yan, meron pa tayong tinderang sinasakuran. Ang sahod ng tindera ko is 2K weekly. Libre pagkain, libre lahat. May sarili pa siyang kwarto. Stay-in kasi siya. Tapos, dito lang namin lahat kinukuha sa aming tindahan. Yung bills namin sa bahay. Although sarili namin yung bahay, wala kaming inuupahan. Yung bills namin ay umaabot ng 10K sa kuryente pa lang plus 2K sa tubig. Pagkain pa namin sa araw-araw, mahina 500 yan sa ulam pa lang, di pa kasama yung bigas. Ilan din po kami sa bahay, mga anak ko. Mga 6 din po kami sa bahay. So ilan po yung pinapakain natin dyan. Bilang 6 pa lang. Mga 7, ganun. Mga lalaki pa yan. So malalakas siya magsikain. So sa isang araw siguro pagkukwentahin ko yung expenses namin. Mahina 1K. Siyempre may merienda pa yan. May mga extra pang gastos. At buti bakasyon, walang pasok yung dalawa kong anak. Grade 11 and second year college. Magkano rin yung baon nun araw-araw. Nasa 500 araw-araw. Isipin mo yan. Kung mag-e-empleyado ka lang. Sahod mo lang yun. Yung 500 na yun na pambaon mo. So kaya talagang kakapusin ka. Hindi kagaya pag may sarili kang negosyo. Talagang makakaipon ka. Hindi mo pa po problemahin yung pagkain mo sa araw-araw dahil meron kang pinagkukuhanan. Basta sipag at tiyaga lang kasi kahit ganito mahirap din dahil kahit sarili mo yung negosyo mo, kailangan mo rin siyang tutukan talagang tulad namin mag-asawa, kami lang nagpapalitan. 7. Kaya talagang natututukan namin itong mabuti at na-maintain namin. Bibili ka nito, wala pa. Kaya na lang po guys, sa mga gusto mag-comment yan, comment lang po kayo at para kung meron kayong mga katanungan, sasagutin natin yan at iba-vlog natin yan kung anong mga gusto nyo ka-topic. At ako ay kakain na po, dumating na yung aking deliver. Ito, kumakain pag lunch. Ang naghahanda nito yung asawa ko. Nagkakasalo lang kami kumain sa gabi. Siya ang nakatoka sa pagkain. Siya ang namamalengke, siya nagluluto. Kasi syempre, nandito tayo sa tindahan. So mamaya, hapon, papalitan niya ako. Ako naman yung uwi, pahinga. Tapos babalik na naman kasi hanggang 10 o'clock kami dito ng gabi. Bye guys, thanks for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Meron lang tayong susuklian at bayad.